Palihim na nagkasundo ang dalawang matandang babaylan sa maitim nilang plano ayon sa pansarili nilang hangarin. Ang layunin na muling buhayin ang dating pinuno at mga matatandang aswang. Isang mithiin na muling buhayin ang mga ninunong pinagmulan ng kasalukuyang pinuno ng mga halimaw. Kinabukasan, sa unang araw ni Romano, bilang pribadong tagabantay sa unika iha ng Marangyang pamilya, ay naging masaya sa Serenity sa piling ng binata. Hinangad ng dalaga na manatili lamang sa kanyang tabi si Romano habang nililibot nila ang malawak na hardin sa mansyon. Tila naging espesyal ang araw sa kanila para lalong maging malapit sila sa isa't isa. Bagamat sa kanilang pamamasyal ay palaging nakatuon sa kanila ang paningin ng mag-asawang Delgado. Nababaka sa mga mata ng Mayora na maligaya ang kanyang anak sa piling ng binata. Samantala, abala naman si Kapitan Magno at ilang opisyal ng alkalde sa pag-aasikaso sa nalalapit na pagdiriwang sa araw ng kapistahan. Ang lahat ng utusan sa mansyon ay pinapaganda ang bawat dekorasyon sa bawat pasilyo, sa labas man o loob, para sa mga darating na bisita. Ngayong patay na si Mr. Santiago, ang pamilya natin ang kikilalanin sa lugar na ito. Lalawak ang ating teritoryo at sasambahin ng buong mamamayan. Ani ni Mayor Delgado sa kanyang asawa habang nakamasid sila sa malawak na terasa. Tama ka, Hani. Patay na ang karibal ko sa pangangampanya. Sigurado na ang panalo ko. Ang pamilya Delgado ang maghahari sa bayang ito. Wag mo nga akong matawag-tawag na Hani. Hindi ako sanay. Nasusuka ako kapag binabanggit mo ang bagay na yan. Kunwari ka pa. Alam ko namang magpahanggang ngayon, patay na patay ka pa rin sa akin. Tandang-tanda ko pa hanggang sa ngayon kung paano mo patayin ang isang karibal mo sa puso ko. Alam ko namang nauhumaling ka sa akin. Manahimik ka nga, Anastasia. Pareho lang ang ugali natin noon. Halos ibaon mo na sa hukay ang babaeng karibal mo. Kaya wag kang magmayabang. Tandaan mo, unti-unti nang kumukupas ang ganda. Hindi na naituloy ang sasabihin ni Mayor Delgado dahil may tumawag sa kanyang telepono. Tumawag ang kanyang kapatid na naninirahan sa Maynila. Tumawag ito para ipaalam na magbabakasyon ito sa Iloilo para dumalo sa malaking pagdiriwang sa araw ng kapistahan. Sa kabilang dako naman, kinukumbinsi ni Vice Mayor Santiago ang kanyang pamilya na tutungo sila sa bahay bakasyunan sa tuktok ng Burol, ang lugar na kinamumuhian ng kanyang asawa at mga anak. Ayaw nilang pumunta sa lugar na yon dahil naroon ang mabagsik na matandang babaylan. Nais nila ng tahimik na buhay at pilit na tinakalimutan ang madilim na nakaraan. Hindi magkasundo sina Mr. Santiago at ang kanyang katipan dahil sa mga iligal nitong gawain. Alam ng ginang kung gaano kasama at kasakim ang kanyang asawa. Bakit mo ba kami pinipilit na mga anak mo pumunta sa Burol? Nabalitaan ko ang nangyari kagabi sa rancho. Nasunog ang mansyon at namatay ang mga tauhan mo. Huwag mo na kami idamay pa sa kahayupan mo. Marahil sinisingil ka na ng karma sa mga kasalanan mo. Kaya nangyari sa atin ito. Aalis kami ng mga anak mo. Pupunta kami sa malayong lugar na hindi mo na makikita. Sawang-sawa na ako sa iyo. Tapusin na natin ang relasyong ito. Sa tingin mo ba, papayagan ko kayong lumayo ng mga anak ko? Matagal ka nang nakatali sa mga kamay ko.
Baka nakakalimutan mo na pinulot lang kita sa putikan. Isa ka lamang basura na binihisan ko ng magarang damit. Ako ang dahilan kung bakit ganito ka ngayon. Isa ka lang mababang uri ng nilalang na nagmula sa mahirap na pamilya. Mahina ang kinabibilangan mong angkan kumpara sa pinagmulan ko. Isa akong mahalikang aswang na may dugong babaylan. Kahit isa lamang akong mababang uri ng nilalang, kaya kitang sakmalin sa leeg. Huwag mo akong maliitin, Mr. Santiago. Meron din akong matalas na kuko at ngipin na panlaban sa'yo. Simula ngayon, pinuputol ko na ang ating ugnayan. Kunin mo na lahat ang mga binigay mong kayamanan sa akin, kapalit ng mga anak ko. Aalis na kami ngayon at huwag mo na kaming gagambalain pa. Sa totoo lang, asuklam-suklam ka. Hindi naman talaga kita mahal. Alam mo naman ang totoo na si Mr. Delgado talaga ang mahal ko noon. Inagaw mo lang ako sa kanya dahil ayaw mong malamangan. Inlayo mo ako sa kanya para sa sarili mong kaligayahan. Kaya sila ang nagkatuluyan ni Samantha, ang walang hiyang babaeng iyon. Peste kang babae ka. Sinusubukan mo ba ako? Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Napastangan ka. Matuto kang lumugar sa pinanggalingan mo. Tama ka. Inilayo kita sa lalaking iyon dahil ayaw kong masapawan. Huwag mong itulad ang sarili mo kay Samantha dahil nanggaling siya sa marangyang pamilya. Sa tindi ng galit ni Vice Mayor, inutusan niya ang kanyang mga natitirang tauhan na itali at lagyan ng busal ang kanyang asawa, pati ang kanyang mga anak ay iginapos ang mga kamay. Sa pilitan niya itong dadalhin sa tugatog ng burol. Pakawalan mo kami ng mga anak mo. Demonyo kang lalaki ka. Masama ang loob mo dahil hindi ikaw ang pinili ni Samantha. Hanggang ngayon, matindi pa rin ang pagnanasa mo sa kanya. Kaya nagawa mo siyang kidnapin at dalhin sa mansyon. Akala mo ba? Hindi ko alam ang mga pinagagawa mong hayop ka. Tanggapin mo na lang na kinamumuhian ka ni Samantha. Pareho lang kayong demonyo. Inilayo ninyo sa akin ang pinakamamahal kong lalaki. Tama ka. Hindi nga nalalayo ang ugali namin ni Samantha. Pareho kaming demonyo at uhaw sa dugo at laman. Hindi man niya ako pinili. Napunta ka naman sa akin dahil sa kanya. Hayaan mo, balang araw magsasama kayo ni Mayor Delgado sa impyerno. Halos sumpain ni Helen ang halimaw niyang asawa. Hindi niya makayanan ang kabaliwan nito. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga anak. Baka sa kanilang mag-iina ang matinding takot sa demonyong nasa harapan nila na walang hinangad sa sarili kundi makamit ang tagumpay na pagharian ang sanlibutan. Mga tapat kong alipin, isakay nyo na sila sa van. Kailangan natin makaalis agad bago dumating ang mga pulis. Sigurado akong nakarating na sa media ang nangyari kagabi. Bago tuloy ang isakay sa van ng ilang kalalakihan, ang mismong pamilya ng vice-alkalde ay siniwalat muna ni Mr. Santiago ang tunay na dahilan kung bakit desperado siya na dalhin ang kanyang pamilya sa tugatog. Ang ihandog ang kanilang mga buhay sa Panginoon ng kadiliman para makamit niya ang walang hanggang kapangyarihan at pagiging immortal. Ngunit ang maitim niyang balak ay malinaw na narinig ng isang babaeng nagtatago sa isang madilim na sulok. At ito ang tapat na naninilbihan kay Helen ang katulong na nanggaling sa kanyang pinagbulang angkan. Ang angkan ng mga gabunan. Boss, ano ang gagawin natin sa mga katulong? Isasama ba natin sila?
Usisang tanong ng isang matapat na tauhan ng vice-alkalde. Sagaba lang sila kung isasama pa natin ang mga ito. Kayo na ang bahala kung anong gagawin ninyo sa kanila. Bilisan nyo at huwag nyo akong paghintayin. Tila binalot ng hiyaw ang loob ng bahay nang sabihin iyon ni Vice Mayor Santiago sa kanyang mga tauhan. Mabilis na nagbagong anyo ang ilang kalalakihan bilang mga halimaw at walang awang pinatay at nilantakan ang ilang tagasilbi. Nasaksihan ng isang nagkukubling katulong kung paano kainin ang bawat hibla ng laman ng ilang kababaihan. Pinilit niyang maging kalmado at iniwasan huminga ng malalim para hindi siya makita ng mga halimaw, lalo na si Mr. Santiago na may pambihirang pandama at pang-amoy. Dahil nagmula siya sa angka ng mga gabunan, ay may kakayahan siyang itago ang kanyang presensya. Matapos pagpiyesa ng mga halimaw ang katawan ng mga kababaihan, ay mabilis silang lumabas ng bahay patungo sa nakaparadang sasakyan kung saan naroon ang mga bihag. Mabilis na pinaanda ng driver ang makina ng van. Matuling pinatakbo palabas ng bayan. Gumuhit sa labi ni Vice Mayor Santiago ang tagumpay dahil hawak na niya ang sariling pamilya bilang alay. Wala siyang kaalam-alam na nilinlang lamang siya ng kanyang abuela para sa sarili nitong mitiin na matagal nang naayon sa kanilang plano. Sa madilim na sulok sa ilalim ng malapad na kama ay kabadong lumabas ang babaeng nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Siniguro muna niyang nakalayo na ang pangkat ng vice-alkalde bago lumabas sa pinagtataguan. Nanginginig ang kanyang katawan sa tindi ng takot na kanyang tinatamasa. Buhat na masaksihan niya ang malagim na sinapit ng kamatayan ng kanyang mga kasama. Bagamat nangingibabaw pa rin sa kanya ang labis na pag-aalala sa mangyayari sa kanyang amo na si Helen at sa mga anak nito sa kamay ng sariling asawa. Naguguluhan siya kung kanino siya hihingi ng tulong. Alam niyang maimpluwensya si Vice Mayor Santiago, kaya kinakabahan siyang humingi ng tulong sa kapulisan. Dumating sa punto na biglang sumagi sa kanyang isipan ang pangalan ni Mayor Delgado, ang lalaking pinakamamahal ng kanyang among babae sa nakaraan. Batid niyang matutulungan siya ng alkalde, lalo't nadawit ang pangalan nito sa hidwaan ng pamilya Santiago. Samantala, nawiwiling pinagmamasdan ni Serenity ang makukulay na bulaklak habang nasa tabi niya ang binatang nagpapatibok ng kanyang puso. Prangka siyang babae at hindi mahiyain, kaya nailalabas niya ang kanyang saloobin kay Romano. Gayunpaman, hindi niya direktang masabi na mahal na niya ang binatang nasa tabi niya. Romano, sana palagi ka nasa tabi ko. Piling ko ligtas ako at payapa ang aking kalooban kapag palagi kitang katabi. Sana patagal pa tayong magsama. Pwede ba magtanong? May girlfriend ka na ba? Girlfriend? Wala pa akong girlfriend, Serenity. Hindi pa sumagi sa isip ko ang ganyang bagay. Ni minsan, hindi pa ako nagkaroon ng girlfriend. Saka huwag ka mag-alala. Habang nandito ako, palagi kitang sasamahan. Mabuti naman kung ganon. May pag-asa pala ako na maging nobya mo. Pasensya ka na kung masyado akong prangka. Hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Gusto kita, Romano. Gusto kita maging nobyo. Payag ka ba maging nobya ako? Ano? Pero hindi pa tayo lubusang magkakilala. Aminin ko man, gusto rin kita, Serenity. Kaso, natatakot akong magkaroon tayo ng ugnayan sa isa't isa. Baka magalit ang mama mo. Isa lamang akong mahirap na lalaki.
Hindi ako nababagay sa isang tulad mo. Malayo ang agwat natin. Langit ka at lupa naman ako. Kaya malabong maging masaya tayo. Sakali mang maging tayo. Wala akong pakialam kung ano man ang katayuan mo sa buhay, Romano. Basta ang alam ko, mahal kita. Alam kong maiintindihan ako ni Mama kapag sinabi ko na ikaw ang gusto kong makasama. Romano, ikaw ang unang lalaking minahal ko dahil pareho ang nararamdaman natin. Simula ngayon, magkasintahan na tayo. Pagmamayari na kita, Romano. Mahal din kita, Serenity. Pero sa ngayon, pwede ba? Ilihim muna natin ito. Hindi pa kasi ako handa na malaman ng mga magulang mo na may relasyon tayong dalawa. Dahil sa nabuong relasyon ni Serenity at Romano, sumang-ayon ang dalaga na wag muna nilang ipagsabi ang namamagitan sa kanila para sa ikabubuti ng lahat. Hindi lubos sa kalain ng magiting na binata na unang nagbigay motibo ang babae sa tunay nilang nararamdaman sa bawat isa. Tinanggap niyang dalaga kahit nagbula ito sa maharlikang aswang at tanggap naman siya ng dalaga kahit isang ordinaryong lamang siyang lalaki. Makalipas ang ilang sandali kung saan tumatalikod na ang araw at sumisilip ang dilim, ay malayang narating ng pangkat ni Vice Mayor Santiago ang bukana ng unang bahagi ng kagubatan. 3 bundok ang lalakbay nila bago marating ang Tugatog. Inutusan ng vice-alkalde ang kanyang mga tauhan na ibaba ng sasakyan ang kanyang mga bihag na mismong sarili niyang pamilya. Hindi kayang abutin ng sasakyan ang Tugatog ng 3 kabundukan. Kaya gagamitin nila ang kanilang mga pakpak sa anyong halimaw. Sa puntong iyon, tumingala ang pinuno at ang kanyang mga tauhan sa kulay kahil na buwan at nagsimulang umangil na malakas. Binalot ang kagubatan ng nakakakilabot na singasing ng mababangis na nilalang. Nabulabog ang mga ibon at nagsiliparan ng mga ito sa himpapawid. Ang malamig na hangin ay binalot ng kakaibang init habang kumakaway ang mga dahon. Ilang saglit pa'y nagsisimula ng magbagong anyo ang mga taong nakatayo sa tabi ng mga bihag. Sabay-sabay silang tinubuan ng mga matatalas na kuko at ngipin. Habang nagbabaga ang mga mata, umusbong ang malalapad nilang pakpak at matutulis na buntot hanggang sa mabuo ang kumpletong anyo bilang mga puyog hangin. Maliban na lang sa kanilang pinuno na may kakaibang anyo bilang isang maharlikang halimaw. Matapos nilang magpalit anyo, ay mabilis nilang dinagit sa balikat ang mga bihag at lumipad sa himpapawid patungo sa tuktok ng 3 kabundukan sa pinagkukutaan ng itim na maharlikang babaylan na may purong dugo ng sinaunang aswang na si Tandang Gabriela. Okay. Maraming salamat po. At belated Happy New Year po ulit. Shoutout portion po tayo. Unahin ko na po yung mga bagong subscriber ko na nagpapa-shoutout na sina Hilda Suerte, Rosie de Mesa, Val Dayot 36, Jolens Castillo, Rhea Cañelas, shoutout sa inyo. Sir Bong, shoutout. Kay parang Eduardo Mayormita, shoutout sa iyo. Kay Madam Aya Stories, sa aking may bahay na si Annalyn Rivera, shoutout sa inyo. Daragang Magayon at kay Sir Ang Bantay. Albi Peralta, Leral de la Cruz, shoutout sa iyo pare. Andre Amor Goboy, Aris Malupit, Richard Jasiol, ang aking writer, shoutout sa iyo boss, salamat sa kwento. Angel Bueno, Dennis Eleveros, Itela Garcia, Tina Manunulat, kay paring Eduardo Mayormita,
Kay paring Noel Combra, shoutout sa iyo. At kay Boss Kira Arase, shoutout sa iyo. At kay Madam Micaela Scarlett, shoutout po sa inyo. At kay Madam Merly Kauyong Laurio, shoutout po sa inyo. Lira Luna Story, shoutout po Madam. At kay Waray ng Samar, Julia Gabiano Oblino, shoutout po sa inyo. Arlene Francisco, MJ Black Rapera, shoutout po. Sa mga co-narrator ko from Horror Nights Full Moon Story, mga narrator si Madam Geraldine Marabilla, shoutout po sa inyo. Kay Madam Norian, kay Boss Vic ng Ampahina, kay Madam Itela Garcia, shoutout po. At shoutout na rin sa dalawa kong magagaling na writer na si Black Ink Diaries at kay Doug Strain. At kay Madam Nida Kiambao, shoutout si Madam, si Miss Purse, shoutout po. Kay Rock and Roll Motovlog, Yolanda Gintibano, Madam, shoutout po. Kay Ang Pahina, Ang Palatandaan, Peter Jan Aponesto, shoutout po sa inyo. At kay Madam Condesa, shoutout po. Kay Mako TV, Mara Cortez, Alona Argosito, at kay Boss Nard ng Fire Tagalog, susuportahan po natin ang kanyang channel. Shoutout po sa inyo. At kay Madam Antingera, at kay Ang Hukom, salamat po sa inyo. Kaya po, sa mga bagong dating lang dito sa aking channel, huwag niyo po sana makalimutan mag-subscribe, like, at pinutin ang notification bell. Maraming salamat po muli. Ito po si Sid Vicious or Drummer Tales. Maraming salamat sa inyo mga katambol.